I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Siyempre, especially the Marcos loyalists and sa mga supporters, no? Kung nakikita nyo guys, yung nakikita ko, yan po ay flag ng China. Bakit? Nako, antindi. Ewan ko nga ba. Ano ba nangyari dito sa bansang China? Bakit kanyo mga kababayan? Nako, mayroong hindi maganda. Ewan ko lang kung nagustuhan nyo yung ginawa itong mga salot na ito. Ewan ko nga ba. Kaya nga sabi ko, majority ng Pilipino talaga galit sa mga pro-China. Kasi hindi man lang magawang ipagtanggol or punain, no? Tanging si Pangulong Marcos lang Jr. lang pinaglalaban niya talaga ang Western Philippines dito sa bansa na ito. Bakit? Nako, biro nyo guys ha. O, tingnan nyo ito, basahin ko ha. Kita nyo yan guys, yung nakikita ko. Anong sinabi? PBBM, si Pangulong Marcos Jr. bumati sa Taiwan President-elect. PH Ambassador, ipinatawag ng China. Hindi kayo naloka? Bawal palang bumati guys, no? Kasi nagkaroon ng eleksyon sa Taiwan, may bagong presidente ang Taiwan. Ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr., binati niya. 'Di ba? Yan naman talaga ang kalakaran ng mga world leaders. Pag sino po ang nanalo ng mga sa isang bansa, binabati siya ng mga pangulo ng sa buong mundo. O yun, no? Tingnan nyo, PBBM, bumati. Binati yung bagong elect ng presidente ng Taiwan. Oh my goodness, ayun yung nangyari. Pinatawag ng bansang China ang ambassador ang ambassador ng Pilipinas to the China. Wow, antindi mga kababayan. Ano na kaya ang nangyayari sa utak na itong mga na ito? Sabi, basahin ko sa inyo Sabi short lang yan guys, very short. Manila, Philippines, ipinatawag ng China ang ambasador ng Pilipinas sa nasabing bansa kasabay ng babala nito to not to play with fire. Matapos batiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, Enero 15, si Taiwan President-elect Lai Ching-te sa kanyang pagkapanalo. Biro nyo yun? Bumati, bawal pala. Dito halata talaga komunistang bansa ito talaga no? President Marcos gravely violated the One China principle, went against political commitments to China, and interfered in China's internal affairs. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson sa regular press conference nitong Martes, Enero 16. Agay, kasunod nito, muling iginiit ng Pilipinas na sumusuporta pa rin ang bansa sa One China policy matapos ang naturang komento ni Marcos. Biro nyo guys, anong palagay nyo dito? Ano bang nangyayari sa pag-uutak itong bansa nito? Bumati lang ang Pangulo sa sa Taiwan, sa bagong elect president. Tapos pinatawag yung ambasador natin. Ano kaya ang nasa kukutin nitong bansa na ito? My goodness, saan kayo makikita guys sa ganitong klaseng pag-uugali, di ba? Lahat na lang, hindi ba pwede bumati ka lang? Ano yun? Masama ba yun? Nasa batas ba? Konstitusyon ba yun? Ang pagbati ay lumabag ka na kaagad? Talagang alam nyo, ito kasing bansang ito, hindi nila kasi kayang maniubrahin ng Pangulong Marcos Jr. guys. Kung nakikita nyo lalong nang gagaliiti kasi itong bansa na ito dahil marami kasing video na nakuhanan ng Pilipinas, yung mga ginagawa ng mga China vessel dyan sa Western Philippines nung nakarang administrasyon wala kang makikitang video na ganyan yung panghaharas nila sa mga Filipino fisherman at saka yung mga nagsusupply, wala kang makita. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., lahat na bulgar, yan ang ayaw nila. Kasi kahihihiyan nila yan sa buong mundo. Kagagawan nila, binibintang sa atin na tayo daw nag-provoke. Supposed to be naman, aminin daw nila, dapat yun, na sila ang nagpo-provoke sa atin. Ganun pa man, hindi naman tayo nakikipag-away.
okay pa rin. Ang pakikisama natin sa kanila. Ang panawagan lang ng Pangulo huwag naman dapat gano'n na hinaharas yung mga resupply boat, di ba? O yung kanyang diplomatic protest, pinaglaban naman talaga niya kung tutuusin. Kahit sa balibalik ta rin yung manang mundo, mga kababayan, sakop ng economic system natin yan. Tayo ang mas higit may karapatan dyan, sa totoo lang. Biro mo, tayo pa ang may kasalanan. Ngayon, bumati lang ang Pangulo, galit na. Sa kayo makakita ang klaseng bansa na ito, my goodness. Isa lang ito dahil dyan sa tension dyan sa Western Philippines kaya ganito ang mga pag-uugali nila. Parang ang tingin nila kasi parang lahat na lang kinakaibigan. Di ba, parang ayaw nila ganun. Gusto nila parang kinokontrol ng bansang Pilipinas. Pues iba nang nakaupo ngayon. Ang Pangulong Marcos Jr. ayaw niya guys, ayaw niyang minamanduan ng ibang bansa. May sariling yan. May sariling pamamaraan or rules. Ika nga or talagang ginagawa niya ng paraan para lang kumbaga maibalik itong yung sakop ng economic zone natin, 'di ba? Sa kanyang mga panawagan sa mga state visit niya, pinawagan niya sa madlang people sa buong mundo. Pero wala din, hindi nakikinig itong bansang China. Walang pakialam. Kahit sabihin mo nanalo tayo dito sa international, guys, dahil sa arbitral yung 2016 sa UNCLOS, hindi nila tinitingnan yun. Ewan ko ba anong klaseng pag-uutak, basta katwera nila sa kanila daw. Sus, ang layo-layo naman, sa totoo lang. Ewan ko lang. So ayan guys, susundan natin ang mga susunod na maaring mga ginagawa itong bansa na ito. Titingnan ko hanggang saan ang tigas nito. Kung kaya ba nila manipulahin ang Pangulong Marcos Jr. Pero I don't think na ang Pangulong Marcos Jr. ay magpatitinag. Hindi mapapatinag yan. Alam niya kanyang ginagawa. Mas matalino nga yan sa Pangulo ng China. Sa totoo na. So yun guys, ano kayang masasabi niyo dito sa kalukuhan nitong bansa na ito? My goodness. At hindi lang yan mga besa, sa totoo lang 60% talagang sang-ayon ng mga Pilipino sa hakbangin ng gobyernong Marcos regarding sa issue sa Western Philippines. Bakit? Ito, basahin ko sa inyo Ito sabi ng Remate guys 60% ng mga Pinoy sang-ayon sa tugon ng pamahalaan issue sa Western Philippines. Ayon guys ito sa survey ng Okta Research. Ang sinabi dito guys Manila, Philippines, tinatayang 60% ng adult Pilipino ang sumasang-ayon sa naging tugon ng Administrasyong Marcos sa territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China West Philippine Sea. Makikita sa result ng Okta Survey o tugon ng Masa National 6 Survey na 61% ang aprobado ang naging tugon ng mga administrasyon, isang pagtaas mula sa 58% na inatala ng Okta sa kanila October 2023 survey. Ayon sa Okta, naitala ang National Capital Region ang pinakamataas na agreement ratings ng 67%, habang ang Mindanao naman ang nakapagtala sa pinakamabang ratings ng 52%. Furthermore, this agreement rating with the Marcos Jr. administration response to address the territorial dispute between the Philippines and China in the West Philippine Sea sa decrease across major area. Ayon sa Okta Research, sa kabilang dako ang Pilipino na nabibilang sa Class D and mayroong pinangmataas na rating agreement sa hanay ng lahat ng socio-economic classes na may 64%, habang ang mga Pilipino naman na nabibilang sa Class A ang nakapagtala na pinakamabang agreement na 51. Wala siguro yung mga mga gadget, kaya wala silang mga updates, So, ayon dito sa Okta, ang agreement rating sa socio-economic classes A, B, C at D tumaas ng 4% point. Sa kabila nito, nabawasan naman ng 3% ang Class A. Agay. Also, the percentage of adult Filipinos who disagree with the Marcos administration response decreased for all socio-economic classes since October 23, ayon pa rin sa Okta. Makikita pa rin sa survey na disagreement rating sa bahay
sa hanay ng Class B, ABZ ay bumaba ng 12% na puntos agay. Samantala sinabi ng Okta na ang pinakamataas na agreement rating ay naitala mula sa mga Pilipino na edad 75 at pataas na may 70% habang ang pinakamababa naman na agreement rating ay naitala mula sa Pilipino na may edad 45 hanggang 54 na may 51% agay. Ayan, ang huling age group ang nakapagtala ng pinakamataas na disagreement ratings na 50%, samantala ang survey ay sinagawa mula sa December 10 hanggang December 14, 2023 ginamit ang face-to-face interview sa 1,200 adult respondents. Mayroon itong plus 3 margin of error para sa Kalakhang, Maynila, Balance, Luzon, Visayas at Mindanao. Agay, muli namang nanawagan ng Pilipinas sa China sa paulit-ulit ng agresyon ng China sa Western Philippine Sea kung saan kabilang ang pagbangga at pagpapaulan ng water cannon sa Philippine diesel. Umigti naman ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga nakalipas na buwan dahil sa trade acquisition ng dalawang bansa at isa't isa bunsod ng serye ng insidente sa Western Philippine Sea. Ayan guys, courtesy ng remate. So ganun pa man, sabi ko nga, no, ang ating kapwa mga Pilipino talaga naman majority sa totoo lang ng Pilipino ay ayaw sa China, mga kababayan, anti-China. So dahil dyan mga kababayan nakakagulat itong bansa na ito, pero bumati lang ang Pangulo pero masama na pala yun. So ano guys ang masasabi nyo? Siyempre wala kayong masabi, kahit siguro kayo naiinis, babati lang ang Pangulo sa bansang Taiwan pero pinatawag ang ambasador ng Pilipinas. Di kayo naloka. So see you again guys on my next upload videos. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates. Bye and baboos.